So sa sobrang excitement ko sa pangalawang season, nalaktawan ko na pala tong babaeng to. Si Sumi, isang college student na isa ding rental girlfriend. Sobrang cute nitong babaeng to, pero napakamahiyain. Kahit holding hands hindi niya magawa. Boo! Kaya nagpapaturo siya kay Chizuru kasi napaka-expert niya sa pagpaparenta, pagpaparkila. Baby time! Naging kliyente niya, si Kazuya. Pero para pag-practicean lang siya ni Sumi. Unang kita nila, napansin kagad ni Kazuya yung kanyang pagiging introvert. Pero okay lang kasi cute naman daw siya. Inumpisahan nila yung date sa pagbo-bowling. Kulay blue na may polka dots ang nakita ng ating bida. Bastos! Pero mukhang hindi niya naman sinasadya. Sige, pagbigyan natin. Pagtapos bumili ng tubig ni Kazuya, nakita niya si Sumi na napapalibutan ng mga lalaki at gumagawa sila ng bawal. Harassment! Kaya nilakihan ni Kazuya yung bayag niya para iligtas si Sumi. Na-admire ni Sumi yung ginawa ni Kazuya. Kaya tinanggal niya yung hiya niya para hawakan yung kamay ng ating bida. Let's go! Magsubuan tayo! Kaya nag-isip na naman ng kung ano-ano ang bida natin. Nagpaalam sila sa isa't isa na may ngiti sa kanilang muka. At mukhang nag-enjoy talaga si Sumi sa kanilang date. Very wholesome. Ngayon, simulan na natin yung season 2. Si Kazuya ay nag-iisa sa bahay niya. Iniisip si Chizuru. Naisip niya na kasama si Chizuru sa isang play, kaya pinuntahan ng ating bida yung theater para suportahan siya. Maraming tao ang nanonood, kaya niya kaya mag-perform sa maraming crowd? Nagsimula na ang play, at nakilala niya yung kasama ni Chizuru nung nakaraan na may Ninoy Aquino hairstyle. Maya-maya, may tinawag yung lalaki, at lumabas si Chizuru. Biglang nanigas yung katawan ng ating bida, pati yung junjun niya, sa sobrang galing. Sa sobrang galing ng acting ni Chizuru, napapatawa niya lahat ng tao sa kanyang mga comedy scenes. At nagpapaiyak siya sa kanyang emotional scene na pamangha niya lahat ng tao. Pero di niya pa rin nakuha yung part dahil malakas yung source nitong bida ng play. At kilala niya din yung director simula nung bata siya at siya'y nakakuha ng part. So unfair! Ang dami niya ng ginatasang lalaki para ma-afford yung acting class niya. Para mahasa yung kanyang acting skills, pero in the end, nasayang lahat ng effort niya. Hindi na sumama si Chizuru sa after party para magmukmok sa labas, pero bigla niyang nabangga yung bida natin. Ginagawa mo dito? Naneto, pinapanood mo ba yung play ko? Bigla siyang tinadtad ng compliment ni Kazuya. Ang ganda ng play niyo. Ang ganda ng acting mo. Nagalingan lahat sa'yo ng audience. Napatayo mo yung junjun ko. Nag-blush si Chizuru sa mga sinabi niya pero bigla siya naging sad girl dahil kwento kay Kazuya na hindi niya nakuha yung parte at hindi daw siya magaling na actress. Binigla na naman niya si Chizuru. Sinabi na rerentahan kita sa susunod na linggo at sa susunod pa. Kahit magtrabaho ako sa Jollibee para marentahan kita gagawin ko. Kutasan mo ako, wala akong pakialam. Kazuya, nakakadiri ka. Umuwi si Chizuru ng malungkot at nagmumukmok sa Gedli. Maya-maya, nakakuha siya ng message kay Kazuya. Sinabi na, katasan mo ko hanggang sa maabot mo yung mga pangarap mo. Ang lungkot na nararamdaman ni Chizuru ay naging saya. Next day, nag-date sila. Na-appreciate ni Chizuru yung pagsuporta ni Kazuya. Pero nilinaw niya na unfair yung ginagawa nila kay Ruka. Yung dapat niyang maging girlfriend. Pati sa ex niyang si Mami. By the way, nasa radar pa tong babaeng to dahil interesado pa rin to sa bida natin. Kaya after ng date, naghiwalay na sila. Wala na, sad boy na ulit bida natin. Pero bigla nagsabi si Chizuru na alas 5 na, tapos na trabaho ko. Libre ka ba ngayon? So ibig sabihin, pinapasama si Kazuya sa isang date nang hindi nagbabayad. So ngayon, pumunta sila sa isang batting center para mag-baseball. Kinakabahan yung bida natin at tinitignan niya lang si Chizuru. Kaya sumubok siyang magsimula ng conversation. Lagi lang daw napunta dito si Chizuru kapag bad trip siya. Tapos nilinaw sa kanya na hindi ito isang date. Agoy! Tol, gising, kaya mo pa ba? Kaya natanong ni Kazuya na okay lang ba talaga na sinama mo ko dito? Hindi ka ba nawiwirdohan sa akin? Oo naman, ang bait mo kayang kapitbahay. Tuwang-tuwa ang bida kahit di niya alam na nakaka-depress yung sitwasyon niya. Naka-home run si Chizuru, kaya natuwa silang dalawa. Nakahanda na yung appear ni Chizuru. Pero anong ginawa ng bida natin? Sumayaw na parang robot.
Paniguradong natayuan yung bida natin sa physical touch na naranasan niya ngayong araw. Ngayon dumiretso sila sa lola ni Chizuru. Nangako si Kazuya na mahal ko po ang apo nyo at hayaan ko po siyang gatasan ako kahit kailan niya gusto. Umuwi na silang dalawa sa kani-kanilang apartment. Habang nagiiwan si Kazuya ng 5-star review sa date nila, biglang kumatok si Chizuru at sinabing, Nawawala yung susi ko. Oh no. I mean, oh yeah! So I guess yun lang. Abangan ang susunod na kabanata sa Milkshake Recap.